Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay agad naman na nagtungo sa dating tumatayong Palace Master ang Demon God na si Xian Yuwun at napapatanong na kung sa papaano niya nagawang mapatagos ang kanyang sandata, at kung gumamit ba siya ng enhanced energy. Hindi naman sinang-ayunan iyon ng dating tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace, at sinabi na ginamit niya ang kanyang parehong enhanced energy at ang taglay niyang Cold Chi. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala si Xian Yuwun sa kanyang narinig, dahil sa magagawa palang makatagos ng lamig sa loob ng buhawi. Kaya naman sa kanyang isip ay napapasabi siya na kung ganun ang kaso, ay sa tingin niya nagagana ang pinaplano niyang gagawing pag-atake sa isang ito. Nang binalaan naman siya ng dating tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace na kapag gagamit ito ng Ice Sword Art ay mag-iingat siya. Dahil sa oras na magawa nitong makapasok sa ipu-ipu, ay mapuputol ang chi nito na kumukontrol sa kanyang sandata. Dahil doon ay napasabi siya sa kanyang isip na mukhang ang buhawing ito ay napapalibutan ng chi na mayroong wind attribute, kaya naman ay napatanong siya sa nanomachine na kung ano ba ang eksaktong pagkakabuo ng buhawing iyon, na sinagot naman siya nito na sa katunayan ay hindi ito maipapaliwanag ng eksakto. Subalit ang prinsipyo nito ay kahalintulad ng isang normal na buhawi. Ito ay ang kombinasyon ng lamig na nagmumula sa pagtulak ng mga ulap paibaba, at sa init na umaakyat mula sa lupa upang magsanhi ng ganitong klase ng sakuna. Napasabi naman sa kanyang isip ang ating bida na kung ito ay paakyat ay sa tingin niya ay mas malapit ito sa init, nang napasabi naman ng nanomachine na ito ay kilala bilang isang high temperature energy phenomenon. Tinanong naman ng ating bida ang nanomachine na sa kung papaano naman niya ito magagawang mapahinto, na sinagot naman siya nito na kung magagawa niyang makontrol ang isa sa dalawang air current sa mga ito, ay magagawa niya na mapahinto ang buhawi. Dahil doon ay nagkaroon naman ng ideya si Xian Yuwun, upang mapasabi na sa tingin niya ay susubukan na lamang nito ang kanyang naiisip. Nang nagsalita naman ang kung sino sa kanilang harapan na kung papanoodin na lamang ba siya ng mga ito, dahil kung ganun ay wawasakin na lamang niya silang lahat. Nang napansin naman nito ang ating bida, upang sabihan niya ito na mukhang isang tanggang nilalang ang ating bida, dahil sa kahit ang bagong silang na sanggol ay hindi iisipin na tapatan ang kanyang buhawi, subalit kung ito ang kanyang nais ay pagbibigyan niya siya. Agad naman na kumilos ang ating bida, na agad naman na nakita nito ang mga pagpapalabas ni Xian Yuwun ng cold energy sa buong paligid. Nang ninas naman siyang napapatanong na kung talaga ba nakaya ng katawan ng isang tao lamang ang magawang makagawa ng ganitong klase ng level ng cold energy, dahil sa ang kapangyarihan na ito ay lagpas pa sa human realm, at habang nakikita niya ang misteryosong malamig na enerhiya na ito, ay sa tingin niya na nagtataglay ang ating bida ng Spirit Beast Core. Dahil doon ay nakaramdam naman dito ng galit ang kung sino na nasa kanilang harapan, at sa galit nito, ay sabay-sabay niyang winasak ang mga ice sword na nasa kanyang paligid. Sabi niya na hindi nito alam kung ano ang pinaplano ni Xian Yuwun, subalit wawasakin na niya ito bago pa man siya makagawa ng mga pakulo nito sa kanya, nang napasabi naman si Wang Hul na mukhang mas bumibilis pa ang pag-ikot ng buhawi, at ang cold energy na bumabalot dito ay tumitilapon sa lahat ng direksyon. Napasigaw naman si Moon Gyu sa ating bida na mag-iingat ito, subalit hindi naman ito napansin na ni Xian Yuwun, at patuloy lamang sa kanyang ginagawang pag-atake sa buhawi sa kanilang harapan. Nang nagulat naman ang kung sino dahil sa nagagawang makontrol ng ating bida ang madaming bilang ng ice sword na ito ng sabay-sabay, at sa papaanong ang isang bastardong ito ay may ganitong klase ng lakas. Malakas naman na napasabi si Xian Yuwun na iaalas siya nito sa loob ng kanyang buhawi, subalit napansin naman ng lahat na mukhang humihina na ang pag-ikot ng malaking buhawi sa kanilang harapan. Naiinis naman na napapasabi ito sa kanyang isip na kung saan naman natutunan ng bastardong iyon ang ganitong klase ng pamamaraan, dahil sa mas nagiging mahirap na ang pagpapaikot ng kanyang ipo-ipo, at ang init na umaakyat mula sa lupa ay lumalamig na. Sa isip naman ng ating bida ay pagod itong napapasabi na grabing nakakaubos ang ganitong klase ng kanyang ginagawang pag-atake habang tuloy-tuloy na gumagawa ng Shattered Ice Sword, at ang pagkonsumo ng kanyang chi ay talagang napakalaki.
Nang bigla naman na may kung anong nangyari, dahil sa nagawa ng ating bida na Mavsak ang malakas na ipu-ipo na nasa kanilang harapan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay galit na galit naman dito ang kung sino dahil sa nagawa ng ating bida na Mavsak ito, dahil doon ay agad niyang nilapitan ang ating bida. Nang makalapit ito sa kinaroroonan ni Xian Yuwon, ay sinabihan niya ang kung sino na nasa kanyang harapan na ngayon ay siya naman ang aatake. Kaya naman matapos na marinig ito ng kung sino, ay agad naman na nagsalpukan ang kanilang pag-atake, at makalipas ng ilang sandali ay nasundan pa ito ng madaming pagtama ng kanilang mga pag-atake sa isa't isa. Sinabihan naman nito si Xian Yuwon na masyado na itong naging mayabang, at ito ba ay dahil sa nagawa nitong Mavsak ang kanyang buhawi kanina? Subalit may napansin naman dito si Xian Yuwon, at napapatanong na kung ang mga mata ba nito ay dahil sa reverse blood demonic art. Subalit sabi niya na mukhang hindi, dahil sa mas nalalapit ito sa isang mabangis na hayop sa kagubatan. Habang pinagmamasdan naman ng Grand Guardian ang nagaganap na labanan sa kanyang itaas, ay hindi siya makapaniwala na nagagawa nitong mas alag ang right sword left blade ni Xian Yuwon, at bukod doon ay ang gamit ng isang iyon ay hindi ang saber technique na mula sa central plane, kaya naman ay sino naman kaya ang isang iyon. Maging ang lolo ng ating bida na si Xian Inji ay napapasabi din na may kakaiba sa nangyayari, dahil ayon sa kanyang narinig na ang combative divine na si Art Yui ay hindi gumagamit ng kahit na anong sandata, at mukhang hindi ito ang combative divine, subalit ang isang ito ay gumagamit ng ganito kapolido na martial arts. Napapatanong naman si Xian Yuwon na kung anong klaseng blade technique ang ginagamit nito, dahil sa ibang-iba iyon sa blade technique ng mga taga-Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Dahil sa hindi ito patungkol sa pagsasama-sama ng pagkilos, at ang pagkilos na ginagawa nito ay sa isang pagtama lamang ay magagawa ka ng mapast lang. Naiinis naman na napapasabi sa kanyang isip ang kung sino na naiirita na siya sa bastardong ito, dahil kung sakaling isa lamang itong normal na tao ay may 4 na butas na sana ito sa kanyang katawan ngayon. Subalit sabi niya na ang mga teknik ng ating bida ay pamilyar sa kanya, at nakakasigurado siya na nakita na niya ito dati sa kung saan. Nang bigla naman itong napaiwas sa pag-atake ni Xian Yuwon, upang mapasabi na kung bibigyan niya ito ng kaunting pagkakataon, ay magagawa niyang mapuruhan ang kanyang mga vital points, at hindi siya nito hinahayaan na makapag-isip. Matapos ay nagbigay naman sila ng malakas na pag-atake upang mapalayo sila sa isa't isa. Sabi nito sa kanyang isip na sa ngayon ay kailangan muna niya na mailigpit ang isang ito, kaya naman ay agad niyang sinugod si Xian Yuwon. Nabigla naman doon ang ating bida dahil sa mas bumilis pa ito sa kanyang pagkilos, sabi pa nito na ang kanyang skill level ay siguradong mas mataas sa isang ito, subalit sa tuwing tatama ang kanyang pag-atake, ay nagagawa lamang nitong makatakas sa panganib gamit ang pambihirang dynamic vision. Nararamdaman niya na ang sword intent nito ay nakahalo sa hangin, kaya naman ay kung ito ang kaso, ay makikipagsabayan na siya dito. Subalit nang inatake naman siya ni Xian Yuwon ay mabilis lamang itong nakaiwas, at mas nagulat siya dahil sa mabilis nitong naidepensa ang kanyang espada mula sa kanyang harapan patungo sa kanyang likudan. Bukod doon ay nakagawa din ito kaagad ng pangontra-atake sa kanya ng ganon-ganon lamang, hindi lamang parang mayroon itong mga mata din sa likudan ng kanyang ulo, dahil sa tuloy-tuloy lamang niyang nasesalag at naiiwasan ang kanyang mga pag-atake sa lahat ng direksyon. Naiinis naman ang kung sino sa ating bida dahil sa ginagawa nito sa kanya, kaya naman ay sinabihan niya si Xian Yuwon na ngayon ay subukan nitong salagin ang kanyang gagawin. Kaya naman nang makita iyon ng ating bida ay mabilis siyang napahinto, at sa loob lamang ng ilang sandali, ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanyang kinaroroonan, upang ikabahala ng lahat ng nakakapanood ng laban. Masaya naman na sinabihan nito ang ating bida na talagang nakakabwisit ang makatapat siya, na napangiti naman si Xian Yuwon dahil sa parang ang isang ito ay mayroong senses ng isang mabangis na hayop. Sabi pa niya na ito pa lamang ang unang kalaban na nagawang mas alag ang kanyang right sword left blade ng direkta, at nagawa din na makapagbigay ng counter-attack sa kanya.
Sa kabilang banda naman ay napapasabi si Heobong na kung sino naman ang isang ito upang may tulak si Xian Yuun sa ganitong klase ng sitwasyon. Sabi naman ni Moon Gyu na hindi ba ang combative divine ay nakikipaglaban lamang gamit ang kanyang mga kamao, kaya naman ay sa tingin niya na hindi ito ang combative divine. Nang napatanong naman ang kung sino nang itabi ng ating bida ang isa nitong sandata na kung anong ginagawa nito, dahil hindi na ba nito kailangan ang dalawa nitong sandata upang matapatan siya. Napasabi naman ng ating bida na ang kanyang right sword left blade at ang heavenly demon sword art ay hindi magiging sapat sa isang ito, kaya naman ay sinabihan niya ito na mula ngayon ay haharapin na siya nito ng seryoso. Kaya naman upang magawa na matalo ang isang ito, ay kailangan na niyang gamitin ang teknik na iyon, at ang tinutukoy niya ay ang kanyang demonic god sword art. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.